Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Ang tanggap ko po ngayon ay iPhone 6s Plus No Power. At ang kwento po sa akin ng may-ari ay bigla na lang daw po nawala ng power ang unit. Kachat ko na po si client at nirekomenda daw po tayo ng kanyang kapitbahay, pero dahil daw po sa dumaan pa daw po sila sa simbahan para magsimba. At medyo may kalayuan din po ang ating pwesto doon, sa area nila ay sinubukan na lang daw nilang ipa-repair ang kanilang iPhone doon sa nadaanan nilang pagawaan ng cellphone. And to make the story short, unfortunately, ay hindi nagawa ang kanilang telepono. Kaya dahil recommended daw tayo ng kanilang kaibigan, ay hinanap daw talaga nila ang ating repair shop. And right after kong ma-receive ang cellphone ng aking client, ay agad kong napansin na may nag-try ng gumawa sa unit niya. And based on his story, ay I confirmed na second option na lang din po tayo. But anyway, ang i-diagnose ko na po ang iPhone ay kapansin-pansin po na maraming component ang natanggal at sobrang dumi ng motherboard. Full shorted po ang unit, kaya siguro pinagtatanggal nila ang mga pyesa na sa tingin nila ay pinagmumula ng short. Ang ganitong style ng pagre-repair ay halatang hindi dumaan sa proper training. Kaya ang payo ko po sa lahat ng nagbabalak maging cellphone technician at sa mga newbies ay mag-avail po kayo ng training dahil napakalaki po ang maitutulong nito sa ating pagre-repair. Just imagine, sa dami ng tinanggal nilang component dito sa motherboard, ay hindi man lang nila napansin ang capacitor na may issue. Samantalang tayo ay by only doing visible check, ay nakita na po agad natin yung discoloration ng isang capacitor na one of the sign na may problema yung component. Nakita nyo po yun? Sa isang saglit lang po, ay nakita at natanggal ko po agad ang sira ng iPhone 6s Plus. Samantalang yung naunang gumalaw dito sa unit ay sa dami ng kanyang pinagtatanggal na mga component ay walang nangyaring improvement. Ito'y patunay lamang po na lamang ang may alam. Knowledge is power. Kaya huwag po kayong manghihinayang sa bayarin sa training dahil bawing-bawi ka rin naman sa kita at kaalaman. Then after po natin matanggal ang shorted component sa motherboard, ay muli ko pong chinek ang board. At nang mapagtanto ko pong wala na pong shorted component ang motherboard, ay nilinisan ko po ng mabuti ang board at ibinalik ang mga dapat ibalik para i-prepare po ito sa pagre-reassemble. Ang trabaho po natin ay hindi lang po kumita ng pera, although yun po ang main purpose po natin. Pero huwag din po dapat nating kalimutan na bilang isang mamamayan ay dapat ay may pakinabang din po tayo sa ating komunidad. Mag-aral po tayo, gumawa po tayo ng paraan para gumaling dahil dito po sa trabaho natin ay hindi po pwede ang pwede na. Dapat po ay pwedeng-pwede. And by the way po, ay ito na po ang finished product ng ating ginawa malinis, pulido, at hindi binahrabara na serbisyo. Sasamantalahin ko na rin po itong video natin ngayon upang i-shoutout ang mga nakikipag-engage sa ating mga content tulad po ng pagla-like, comment, at share. Maraming salamat po sa inyong time at effort. Very appreciated ko po ang inyong ginagawa. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at the same time po ay natuto sa video natin ngayon. Ako nga po pala ang inyong lingkod Yuritech at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pa pong video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa po ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video ay huwag niyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!